buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang When Spiritually Dry. Psalm 44:5 or 43:5. Why, my soul, are you downcast? Why so disturbed within me? Nararanasan ng marami sa atin, pamisa-misan sa buhay, ang ganitong tanong, bakit ako malungkot? Bakit hindi ako mapakali? Bakit hindi ako matahimik? Kuminsan, ano ba talagang gusto ko sa buhay? Neither here nor there. Many people get into fits of depression, into moments of nothingness and nowherelessness. Ang ating pag-aaral ngayon, pinamagatan natin, when spiritually dry. You can also say when emotionally lost or dry or lifeless. What to do? How do we put God in the equation when things are happening this way? When we are lifeless or feeling lifeless, when we lack energy or zest or drive for living, and some people even want to die. Kaya may mga nagsusuicide pa pag hindi nila nakaya ang tindi ng ganitong mga nadarama. Salamat, Panginoon, dahil kayo ay Diyos na pwedeng lapitan. At sa diwa at mga aral lang yung mga salita, makakuha kami ng mga leksyon sa pang-araw-araw na buhay. Sa sandaling ito, payapain niyo po ang aming loob. Give our bodies physical comfort in this weather. And we pray, Lord, that our spirit may continue to dwell in you and you in us. Speak to us powerfully. Give us a simple message that we can bring into every detail and nook and cranny of our daily life so we may be lifted up and we may see that you are God and Lord of life. Father, be our speaker. We seek you, thanking you, in the name of your Son, Jesus. Amen. What are the signs of spiritual dryness? Anong pwede nating makita sa ating buhay na magsasabing parang dry yata ang espiritu ko, parang wala akong gana sa buhay, parang meron akong mga takot, nervyos na wala sa lugar? Some of that could be physical pain, discomfort, even weakness, with no clinical reason. Minsan nagkakaroon tayo ng mga sakit, karamdaman na hindi maipaliwanag ng mga doktor. It could be spiritual, emotional. Heaviness of heart. Wala kang sigla, mabigat ang dating ng lahat, parang mabigat ang iyong paa, wala kang na-enjoy na gawin sa buhay, and there's groaning and sighing and complaining. Pwede ka nalang dumaing-daing, magreklamo, humalinghing, and of course, emotional weakness. Madali kang tabla ng lungkot, madali kang ma-discourage, madali kang matakot. Kaya kung minsan dumadating sa panahon ng buhay natin na may magdadala ng pangit na balita, sabi mo, huwag ngayon, hindi ko kaya ngayon, mahina ako ngayon, ayoko ngayon ng pangit na balita, ayoko ng lungkot, ayoko ng nakakatakot, kasi mahina ako ngayon. These are signs of spiritual weakness and a general feeling of lifelessness, zestlessness, yung matamlay ang buhay. Walang gana, parang wala kang pangarap, parang walang darating na future. Dumarating sa buhay ng tao mga ganito, kaya kailangang handa tayo. At kung hindi pa tayo dinarat na niyan, salamat, daw ay huwag dumating kahit kailan, pero pwedeng dumadating sa mga taong malapit sa atin, kaya dapat nating unawain ang ganitong kalagayan. Psalm 32:3-4, my bones wasted away through my groaning all day long. For day and night your hand was heavy on me. My strength was sapped as in the heat of summer.
At hindi kailangang ipaliwanag sa atin yung nawawala ka ng lakas sa init dahil ngayon mismo ang init-init. Alam nating nakakapanghina, nakakasakit ng ulo, nakakatamad kumilos. Kaya talagang salamat sa Diyos dahil dinala pa rin tayo dito sa kabila ng init. Dahil meron tayong mainit na pagmamahal sa Panginoon, tinahanap natin ang Kanyang katuruan. So ano ang mahalagang maalala? Itong umawit ng psalm na ito, kausap niya ang Diyos. Sabi niya, para bang dinadaganan niyo ako ng napakabigat niyong kamay? Parang sinisip-sip ng init ng tag-araw ang lakas ng aking katawan at isip. At ang mga buto ko ay parang nakakalos, nabubulok, naluluma, nagkakasakit. At yung nagkakaroon ng mga bone diseases, alam nila na napakahirap magkaroon ng sakit sa buto. So there's this interest with life, this interest with fun, this interest with pleasure. Parang walang kasiyahan, parang mahirap ang lahat. Minsan may mga nagpapapayo, Pastor, parang ang layo-layo po ng Diyos sa akin. Parang pinaparusahan ako ng Diyos. Parang tinotorture ako ng Diyos. Ganito yung nararamdaman nitong umawit ng Psalm 32 na sabi niya, your hand is heavy upon me. Pero ganun ba talaga yon? Pinaparusahan ka ba talaga ng Diyos o akala mo lang? What are the usual causes and the main cause of spiritual dryness? Maraming dahilan ang spiritual dryness, but one big reason is isolation. From God or from people who really matter in your life. And this isolation is because of sin, because of wrongdoing. Maraming mga tao, isip ng isip kung bakit sila matamlay, bakit sila malungkot, bakit sila walang gana, bakit sila depressed. Kadahilanan, madalas, isolation from God or from people who matter in our lives. Siguro nalilibang, nalalayo sa Diyos ang isip, nalalayo sa Diyos ang mga gawain, ang panahon, o nalalayo tayo sa mga taong mahalaga sa atin dahil inaagaw tayo ng iba, inaagaw tayo ng mga project natin at mga attention, and then all of a sudden, it dawns upon you na parang ang bigat-bigat ng buhay sa iyo, parang ang bigat-bigat ng damdamin. At pag nalalayo tayo sa Diyos o sa mga taong mahalaga sa atin pero hindi natin napapahalagahan dahil nga naiiba ang ating focus, anong resulta niyan? Guilt. And guilt makes you feel bad. There's a lot of payment losses when we're isolated. Kaya maraming mga nade-depress, madalas isolated lang sila. Nalayo sila, lumayo o nilayuan ng mahal sa buhay. Na-isolate sila from a position that gave them importance or meaning in life. Nalayo sila sa ministry, nalayo sa pamilya, basta nalayo. Kaya gustong-gusto ni Satan, nag-iisa ka. Binibigyan ka ng mga ugali, pangit na ugali para lumayo ang mga tao sa iyo. Ine-encourage ka na maging too busy with people, with things that separate you from people and from God. Because once alone, you become a very easy target. Nagiging madali. Napahirapan ka at lalo kang tuksohin. Another result, of course, of isolation is, and because isolation happens because of neglect of fellowship with God, with the brothers and the sisters in the Lord, or with people who matter in your life. Maraming mga tao depressed lang kasi kulang lang sila sa pakikipagmabutihan, sa pakikisalamuha, pakikisangkot, pakikiisa sa kapwa-tao. And the result is, of course, grave lack of support when you are isolated, of nourishment, of encouragement. Sino ba ang nagpapalakas sa atin? Sino ang nagpapalakas sa ating loob? Sino ang nagbibigay sa atin ng sigla? Mga mahalagang tao sa ating buhay. Pero kung malayo tayo sa kanila, kung minsan hindi mo napapansin, nawawala na pala yung mga ganong support that we need in our life. And in your spiritual life, you need the support of the church, the support of Bible study teachers, of prayer ministers, of singers, of counselors, o mga kapatid na nakakausap natin. Pero pag humiwalay tayo doon, nagkakaroon ng depression, nagkakaroon ng restlessness. Kaya marami rin mga taong active sa church, sanay sa church, tapos nalalayo dahil nagiging active sila sa ibang bagay, bigla na lang naiisip nila at nahahalata nila na nade-depress na pala sila. Nagkakaroon ng mga separation anxiety. Yung mga taong dating active sa trabaho, tapos biglang mawala sa trabaho nila, maybe yung resign, nagkasakit, nagkakaroon ng depression. We were created by God to connect with God and with other people.
So most of our depressions, our intense sadnesses, come from disconnection. Because when we get disconnected, there's a grave lack of excitement, of pleasure, of happiness that we derive from being connected. It is important to keep and stay connected with God and with godly people and with the people who matter in our lives. Sometimes you're isolated because of rejection, because of discrimination, whether this is feared, imagined, or real. Kaya yung mga tao na they don't fit the usual normal expectations of people, they tend to be depressed. Pag hindi sila ina-appreciate, nire-reject sila, pinupuwera, hinuhusgahan, depression comes in because we need affirmation, we need approval, we need the love, the warmth of people around us because that's how we were created. Kuminsan naman, nagkakaroon ng isolation because of spiritual insubordination. You get isolated from family when you break family traditions and rules. You get isolated from your corporate society when you break corporate rules. And also sometimes from the church people when you break God's rules. You get separated. So rebelliousness, stubbornness can also be manufacturers of isolation. Kumisa naman, yung isolation na yan because of too much self-centeredness. Pagsasarili, pagsusolo, paghiwalay sa iba, pagkikimkim ng mga problema at sama ng loob. You could feel isolated and depressed when you wallow in self-pity, anger, and even in guilt. At yung tinatawag ng mga iba na pagmumukmuk, nagmumukmuk ka lang, reklamo ka ng reklamo, nakahiwalay ka sa mga tao, you and me against the world, or just me against the world, all of that could lead to depression. All of that could lead to feeling of spiritual dryness. Kumusta ang ating pakiramdam spiritually? Napakasarap kung lagi kang gustong gumising at merong dahilan dahil marami kang gustong gawin. Pero may mga tao kuminsan ayaw nang gumising pa. Ayaw bumangon, walang dahilan para bumangon, walang dahilan para pumunta dito o pumunta doon, parang litong-lito. How do you get out of spiritual dryness? Napakahalaga kung meron tayong mga kapatiran na ngayon ay nasa ganitong kalagayan o yung mga maaaring mapunta sa kalagayan na ito'y tandaan nyo ngayon kahit hindi ganito ang inyong kalagayan. Psalm 32 verse 5, sabi niya, parang ang bigat-bigat ng kamay niyo sa akin, Lord. Then I acknowledge my sin to you, and I did not cover up my iniquity. I said, I will confess my transgressions to the Lord, and you forgave the guilt of my sin. Kung espiritual ang dahilan ng spiritual dryness, lalo ko ito ay kasalanan, katigasan ng ulo, paglabag sa kagustuhan ng Diyos, isa lang ang kailangan natin, magbalik loob sa Diyos. Tanggapin natin ang ating pagsuway, ang katigasan ng ulo, ang ating pagkukulang, ang ating pagkakasala. Huwag nating pagtakpan ang ating mga sarili, huwag nating i-justify ang ating mga sarili, humingi tayo ng tawad at manumbalik sa Diyos. At sabi niya, and you forgave the guilt of my sin. Ganon din, kung ang kasalanan natin ay sa kapwa-tao. Nagkakalayo kayo ng mag-asawa, kayong magmagulang at anak, kayong magkapatid, and it causes a lot of emotional displacement, imbalance. Ganon din ang gagawin natin. Acknowledge our wrongdoing. Aminin ang pagkukulang at pagkakasala, magbagong loob, humingi ng tawad, ayusin ang buhay, at ang lahat mababalanse muli. In other words, what we really need is correction or willingness to be corrected. When you feel emotionally or spiritually dry, there is something wrong. Symptom yon. Kailangan mabunot yung ugat na nagbibigay sa atin ng spiritual dryness. And as we have seen in Psalm 32, mostly it is really wrongdoing, shortcoming, neglect of our relationship with God or with people. So it is important how to get out of spiritual dryness is to reach out to and connect with God or the people who matter in your life. Magbalik loob.
Pag nakakaramdam tayo na ganun, merong problema yun. Nagpaparamdam ang ating espiritu na may kakulangan na dapat ay matugunan. May disconnection na dapat ma-reconnect. So pray. And if you have not prayed in a long time, pray again like you have never prayed before. Napakasarap ng prayer ng mga bagong mananampalataya, yung bago sa Panginoon, bago nag-aaral ng Biblia, pero may tendency na yan ay tumamlay, maging mechanical, maging memorized, mawala ng saya, mawala ng excitement, ibalik ang init ng unang pag-ibig. Read and reread and meditate on God's words. Napakasarap magbasa ng Biblia ng mga bagong kakatanggap sa Panginoon, ng mga bagong nananalig. Pero pag nagtagal na, para na lang ang pagbabasa ay mechanical, kapra-kapraso na lang at wala nang sigla, there is something wrong. Dahil dapat lagi tayong may pananabik at kasiyahan sa pagbabasa ng salita ng Diyos. So pag wala, ibalik yon. Tayo lang makakabuhay nun muli. Parang sasakyang ayaw umandar, kailangan itulak mo yan para umandar. Gumawa ka ng paraan. Go back to, get really involved in the fellowship of believers. Recover your first love. Regain the love that you have at first. Kaya sabi sa Revelation 2:5-6, consider how far you have fallen. Repent and do the things you did at first. Pati mga mag-asawa na tinatabangan na sa isa't isa, nangyayari yon. Yung parang dalawa kami magkapatid, yung wala ng gana at excitement na magkita, parang trabaho na lang para makitungo sa isa't isa. Ganito din yan. Consider how far you have fallen. Dahil nung bago kayo nag-iibigan, nung bago kayong kasal, puro kayo kasiyahan at pananabik. Anong nangyari? Bakit nawala? Kaya sabi, repent and do the things you did at first. Balikan yung mga tamang ginagawa noon. Balikan, sariwain ang mga magagandang namamagitan sa inyo at sa Diyos, sa inyo at sa kapwa. Kasi ibig sabihin lang nagkaroon ng backsliding. Umatras. Imbes lalong gumanda ang relasyon sa Diyos o sa kapwa ay tumabang, natamad, nawala ng kulay. And it's very important in this time to confess. Ipagtapat ang ating mga pagkukulang, ihingi ng tawad, and to restore relationships. As you can see, dalawa lagi ang application natin mga kapatid sa relasyon sa Diyos at sa kapwa. Kasi pareho yun na pwedeng tumabang, pwedeng mawala ng gana tayo, pero yung dalawang relasyon na yon ang nagbibigay sa atin ng tulong, ng lakas, ng sigla, excitement, happiness, pleasure, and a sense of well-being, and a sense of mission in life. Pag nawala yon, that's why people are lost. Talagang hindi tayo nabubuhay para sa sarili lamang. At pag hindi tayo na-i-connecta ang mga ginagawa natin sa ating kapwa at sa Diyos, we get isolated. Then you begin to be disillusioned, even though you might outwardly look like a big success. Kailangan connected tayo within to the Lord and to people. It's very important. When you feel spiritually dry, and very especially when you are depressed, it's important to unburden. Say it, show it, express it. Do not hide it. Mga kapatid, pag kayo naiinip, nalulungkot, pagka kayo ay nalilito, natatakot, huwag niyong sarilinin. Karamihan sa mga nauuwi sa pagpapakamatay, sinosolo ang ganitong mga pressures. Walang nakakausap, walang nakikipag-usap, kaya lumulubog sa madilim na balon ng sadness and depression. Halos lahat ng alam kong suicides, merong common denominator. Bago nangyari yon, yung nag-suicide felt so alone and was actually alone. May gusto siyang kausapin, hindi nakipag-usap sa kanya. Nung biglang nagbaril siya, nagsisisi, sabi nung iba, kung kinausap ko lang yata yan, siguro hindi natuloy. Kaya pala parang malungkot, kung pinansin ko lang sana, niyaya ko magmerienda, baka naiba ang takbo ng isip, hindi ko naman kasi alam natatalon sa building eh. Hindi ko naman kasi alam na magbabaril.
Hindi ko alam na maglalason. Siyempre, hindi natin alam. Kasi kung alam talaga natin, kakausapin natin. Bibigyan natin ng ginhawa, uunawain natin. Yun nga ang point. Dahil hindi natin alam ang nangyayari sa puso ng mga tao sa paligid natin, makiramdam tayo. Mas maging sensitive tayo at mas maging giving. Huwag tayong sobrang ayaw maabala. Tinatawagan ka, ayaw mo makipag-usap, nagyayayang mamasyal, ayaw mong samahan dahil may iba kang gagawin. You know, every invitation is a cry for help. Pag niyaya ka ng nanay mo, samahan mo naman akong may bibilin ako. Hindi lang laging dahil lang may gusto siyang kasama, baka nalulungkot, baka may gustong ibulala sa'yo. Pero sabi mo, kayo na lang, ito lang, bigyan ko na lang yung taxi. Pagka niyayaya ka ng asawa mo, uy, magpasyal tayo, hindi mo alam kung bakit. Pag may nagte-text sa'yo, musta? Okay. Tapos isa-silent mo na yung phone mo. O ibablock mo pa dahil nakakaabala. Every text is a cry for help. Kaya pag may nagte-text sa atin, may tumatawag, huwag niyo laging isiping abala. Isipin niyo, ano kayang kailangan nito? Kandidato kaya itong tumalon? Kandidato kaya itong magbigti? At pag inisip natin yon, magkakaroon tayo ng energy to minister to people. People are asking for help. Yung mga post sa Facebook na kung ano-ano, it's a cry for help. Look at me. Pansinin mo ako. Mahalin mo ako. Tanggapin mo ako. Tama, ang galing-galing ko. Ang ganda-ganda ko. Mukha akong bata. Masaya ako. So, ang ibig sabihin lang nun, tanggapin mo ako sa iyong mundo. Not everybody knows that that is really the point. Pag may sinasabi tayo, gusto natin kasi tayo makita, pansinin, mahalin ng tao. Yun lang naman ang kailangan ng lahat ng tao, pansin, pagmamahal. At yung mga nagpapakamatay, dumating sila sa point ng buhay nila na iniisip nila walang nagmamahal sa kanila. Walang pumapansin sa kanila. O kaya yung minamahal nila, hindi sila mahal at wala na silang pag-asa. They feel spiritually dry, and this spiritual dryness must never be ignored because it could lead you to deep fits of depression that could even make people suicidal. Psalm 32, 9-11. Do not be like the horse or the mule, which have no understanding, but must be controlled by bit and bridle, or they will not come to you. Many are the woes of the wicked, but the Lord's unfailing love surrounds the one who trusts in Him. Rejoice in the Lord and be glad, you righteous. Sing, all you who are upright in heart. May lesson ditong sinasabi. Huwag nyo nang antayin talian kayo at hilahin para lang kayo sumunod. Magkusa na. Napakahalaga sa atin na nagkukusa tayo. Sabi, hindi kayo mga kabayo na kailangan talian, busalan ng bibig para kayo mapaliko sa kaliwa at sa kanan. Magkusa tayong lumapit sa Panginoon. Huwag na nating intayin na tayo'y mapilit pa ng pagkakataon dahil wala na tayong choice. Dahil gipit na tayo, dahil nagkakasakit na tayo, dahil nasa panganib na tayo, mapipilitan tuloy tayong lumapit sa Diyos. No, don't wait for that level of need. Pag nakakahalata tayo na medyo napapalayo yata ako, mag-volunteer na tayong lumapit. Kasi talagang ang kasiyahan natin ay nasa presensya ng Panginoon at hindi mo pwedeng palitan ng katotohanan that the farther we are from the Lord, the sadder we get. Sometimes, we trade all that for some pleasure. But pleasure is only skin deep. Pleasure only relates to the nerves. Pleasure cannot make you happy or cannot give you joy unless there is a strong spiritual reason that comes from within for you to be joyful. Kasi kung pleasure lang ang kailangan sa buhay, bakit yung mga nagkakaroon ng sobrang pleasure, sila pa kuminsan yung walang direksyon sa buhay at sila pa yung nagpapakamatay. Mahalaga na lumapit sa Panginoon at hanapin ang kanyang kalooban sa ating buhay. So correct yourself and correct your position whenever you feel spiritually dry. Huwag na nating antayin lumala. Self-regulate. Yan ang sinasabi ng verses na binasa natin. Hindi mo kailangan talian ka pa para ka lang sumunod. And learn to rejoice. Find and have reasons to rejoice. Invent reasons to be happy. Sabi nga ng Desiderata, strive to be happy.
Mga kapatid, we have to purpose to be happy. Some people purpose to be sad. They find every negative thing in life and they find every reason to complain. They end up sad. But you have to decide, I want to be happy and I will not depend on other people or things to make me happy. I will create my happiness because I am creative, because I am made in God's image and God is creative. Kaya kailangan gumagawa tayo ng dahilan para tayo mag-enjoy sa buhay. At mga kapatid, huwag tayong killjoy sa mga nag-e-enjoy. Hindi natin alam kung kalalampas-lampas lang nila sa crisis at ngayon lang sila nakahinga-hinga, kaya sila nagsasaya, o kaya hindi natin alam na meron palang crisis na darating sa buhay nila at itong saya nila ngayon, ang paghuhugutan nila ng lakas pag dumating yung crisis na yon. Let people enjoy their lives. Let people be happy. Do not be bothered by people who are laughing, who are having fun. People need it. We need it. So cause yourself to rejoice. And get restored by getting back to God or getting back to people, getting reconnected. What are the results of spiritual restoration? Psalm 32, 1-2. Blessed is the one whose transgressions are forgiven, whose sins are covered. Blessed is the one whose sin the Lord does not count against them, and in the spirit there is no deceit. No self-delusion, no self-justification. At pag in-apply din natin yan sa relasyon natin sa mga tao, pinagpala yung mga nagtatapat, humihingi ng tawad sa mga mahal nila sa buhay na pinagkamalian at pinagkakulangan nila, at sila'y mapalad pag sila'y pinatawad at bumalik ang kanilang mga relasyon. Kahit natin hindi aminin, pag hindi maganda ang relasyon mo sa nanay mo, may kasamang depression yon. Pag hindi maganda ang relasyon mo sa asawa mo, may bigat yun na ibibigay sa iyong buhay. Pag hindi maganda ang relasyon mo sa iyong kapwa, sa workplace, may kabigatan, may hirap. At pag pinagsama-sama mo yun, hindi mo alam, parang nakadaga na pala sa iyo ang daigdig. Always acknowledge. Maaga pa lang, bunutin na ang ganitong uri ng mga abala sa ating kaligayahan. Blessedness in many ways and in all ways, that's one of the results of spiritual restoration. Refreshment, strengthening, pleasure, happiness. Blessing lahat yan ng Panginoon. Psalm 32, 7-8. You are my hiding place. You will protect me from trouble and surround me with songs of deliverance. I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my loving eye on you. Pangako ng Panginoon sa atin, kung sa Kanya tayo sisilong, sa Kanya tayo lalapit, ililigtas niya tayo sa ating mga self-made sorrows and problems. And He will give us protection and deliverance. At kasama pa niyan, instruction and counsel. Kumusta kaya ang lagay natin, mga kapatid? Kumusta ang lagay ng inyong mahal sa buhay? Nakakahalata ba kayo that they feel spiritually or emotionally dry? One of the saddest ministries that I have to do is to officiate at funerals of people who commit suicide. Hindi madali sa isang pastor na mag-officiate sa isang funeral na nagpakamatay yung tao. At laging yung mga pamilya ng mga nagpakamatay na yan, there is a certain feeling of guilt. Iniisip nila kung pinansin lang namin, hindi sana nagkaganyan. Kung inunawa namin, kung minahal namin. So watch for signs of spiritual dryness in you and in others. At binanggit na natin yan, mahilig mapag-isa, naka-isolate, nagiging loner. At kung talagang depression, yung clinical depression, mga kapatid, one of the signs, nagiging pabaya sa hygiene, nagpapabaya sa pagsisipilyo, sa paliligo, sa pagbibihis. Kung dating maayos naman, malinis, mapostura, tapos nakikita mong halos ayaw maligo, ayaw maglinis ng katawan, signs of clinical depression. These are alarm bells that should make you feel and see that this person needs ministration. Ang napakahalaga, mga kapatid, pagka tayo nade-depress o nade-depress yung iba, is to break
the isolation. Samahan, may makasama, may makausap. At kung meron kayong gusto makipag-usap sa inyo dahil may problema, hindi naman kailangan lagi magbigay ng payo. Yun lang makapahinga siya, makasabi ng mga pinoproblema niya, lumuluwag na ang dibdib kahit wala kayong payo. At kung meron namang problema, hindi natin kailangan laging sermonan. We are not always expected to give wise words and godly counsel. Sometimes just your silence is already your gift. Just listening to people, let them unburden, let them say what they have inside their hearts, already releases great burden that is pressing upon them. That's why the gift of listening is very important. Don't always feel compelled to preach. Don't always feel compelled to correct people in their mistakes. And especially when a person is depressed, confused, that is not the correct time to moralize. Para mag-sermon, para magalit. Ang kailangan ng tao, pansin, pangunawa, affection, and if possible, love. Because love heals. Maraming mga sakit ang ating puso, ang ating emosyon, napansin lang pala, gagaling na. At lalo kung may konti pang pagtingin, may konting pagmamahal, kaya ang ating maging master tayo mga kapatid. Let us masters of giving attention to people, of paying attention. Para wala tayong pagsisisi. At tayo man hindi mauwi dun sa pinapatay natin ating sarili. Avoid and minimize spiritual and emotional isolation of yourself and of others. Kapatid, kung nalulungkot ka, nade-depress ka, tapos ang gusto mo mapag-isa, tigilan mo yan. Makipag-usap ka sa iba. Magbukas ka ng puso mo, magparamdam ka that you need help. Kasi habang napag-iisa ka, lalo kang nalalagay sa malalim na dilim, lalong gusto mo na lalong mag-isa. Ayaw mo lumabas ng kwarto, ayaw mo kumain, ayaw mo makisalamuha. Anong ending niyan? At pag nakakaramdam tayo na meron tayong ganung mahal sa buhay, drop what you do, pay attention. It could be your last chance to save a person from terrible actions that everyone will regret. So get out of spiritual dryness. Especially when you're intensely lonely, when you're sad or depressed. Perspire. Pag nagpe-perspire ka, naiiba yung body chemistry mo, natatanggal, nababawasan ang depression. Eat. Just change your blood chemistry. If the situation of your blood chemistry makes you so sad, change the chemistry. Eat, perspire, work out. And if you're inside the house, get out of that house. Breathe fresh air. Look at the beautiful scenery. Talk to people, do something you like, enjoy something to get you out of that trap. Because you might not be able to get out. Kailangan baguhin and help others get out of spiritual dryness. Find and create your enjoyment. Pag marami tayong pagkakataon na magsaya tayo mga kapatid. Kasi hindi nyo alam kung kailan kayo lulungkot. Yang pagsasaya, parang pagdedeposito yan sa bangko. May deposit ka, pag lumungkot ka, meron ka mawi-withdraw na dating saya, paghuhugutan mo ng lakas para lampasan mo itong katayuan mo ngayon na pwedeng malungkot. Kung wala ka man lang kasaya-saya sa buhay, tapos puro lungkot pa, anong mawi-withdraw mo? Wala. Kaya meron nga sinatabi nating sumasaya, daliligwak, nasisiraan, hindi na kaya. Si Judas, bakit nagpakamatay? Hindi na kaya ang bigat ng lungkot niya nung kanyang matanto na mali ang kanyang ginawa. Bakit siya natulak sa pagpapakamatay? Pumunta siya sa mga priest, hindi siya tinulungan, lalo pa siyang idiniin. Wala siyang pinagsabihan, wala namang nakaramdam sa kanya na napakahirap pala niyang kalagayan at sa kanyang pag-iisa siya'y nagbigti. Don't be alone when you feel so sad. Reach out to people.
Kaya si Solomon, sabi niya sa Ecclesiastes 8:15, "So I think we should get as much out of life as we possibly can. There is nothing better than to enjoy our food and drink and to have a good time. Then we can make it through this troublesome life that God has given us here on earth." Sabi niya, marami talagang problema sa buhay, maraming kabigatan, at paano ka makakalampas sa mga yan? Tuwing kaya mo magsaya, magsaya ka. Paligayahin mo ang iyong sarili at ang iyong kapwa dahil yan ang magiging baon mo sa mga malalalim at malulungkot at madidilim na gabi ng buhay. Hindi naman niya sinabing ang puro dilim ang buhay, pero sabi niya, darating at darating yon, magpalakas ka, magbaon ka lang. Psalm 43:5, binasa natin kanina sa pagsisimula, "Why, my soul, are you downcast? Why so disturbed within me?" Tapos may solusyon. "Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God." Kung tayo nalulungkot na pag-iisa, na de-depress, may nalilimutan tayo na may Diyos na nagmamahal sa atin, na may Diyos na nakikinig sa atin, at may Diyos na handa tayong tulungan. Nawa, mga kapatid, wala sa atin isa man na nakakaranas nito. Pero kung meron, kahit isa lang, sulit na pag-usapan natin ngayong panahon na ito. Kasi mahalaga sa Diyos kahit isang buhay. At lalo na kung marami-rami, di lalong sumulit. At kung hindi man tayo yung pasyente, just be aware that many people who go through spiritual dryness, then you be the refreshing rain in their life. Sa panahon natin ito, kailangan natin ng ambon, ng ulan. May mga mahal tayo at kilala sa buhay na kailangan nila yung ambon at ulan dahil dry na sila, and we can be that refreshing rain. If only we would bring to them the love of God and the love of people. Huwag tayo laging nag-iisip na kailangan natin ng pansin. Pag hindi kayo emergency case, it means pwedeng kayo magbigay ng pansin. Tayo ang pwedeng magbigay ng pagmamahal, and God will love people through our ministrations. Dear God, we ask you to look into our hearts. We pray for anyone or everyone here who could be going through depression, spiritual and emotional dryness. Merong mga feeling lost, aimless. Meron anxious, nervous, afraid. Lahat ng mga negative emotions na ito hindi galing sa inyo, Panginoon. We reject this in the name of Jesus. And we ask you, Lord, open our eyes to your love. Open our eyes to your healing, empowerment. Open our eyes to the beauty of life. Kung sakali man kami nalilibang at nakakalimot na makitang maganda ang buhay. At dalangin namin, kami lahat, Panginoon, gamitin yung mga kasangkapan, blessing to other people who might need our attention, our help, our counsel. Kung meron ngayong, Panginoon, dito sa iyong mga anak, kahit isa man lang na nade-depress, nawawala ng pag-asa, hipuin mo, Panginoon, in a very powerful and spiritual way. I-reconnect mo kami sa inyo at kami man ma-reconnect sa aming kapwa, and may we be strengthened. Salamat doon sa mga malalakas at hindi kailangan ito ngayon, pero nawa ito yung mabaon na kung dumating ang panahon na kailangan ng ganitong lakas at pangunawa, maalala ang pag-aaral na ito at hugutan ng lakas. Father, we pray for everyone going through emotional and spiritual dryness right now, that you will have a powerful and loving visitation into their hearts, that you will soothe and give comfort. We rebuke the work of evil. We rebuke even the results of our own work in our lives, and we open ourselves to the blessing and restoration of you, Father, who love us. Heal us, empower us. And we thank you for the joy of life. We thank you for the blessings of peace and stability. And we pray that whoever enjoys peace and stability will be a blessing to those who do not enjoy it. Pagbulay-bulayan natin, mga kapatid, ang kahulugan nito at makiramdam tayo sa mga paligid natin kung sino ang kailangan ng ating pansin, kung sino ang kailangan nating mahalin at bigyan ng panahon. Lord, we are your people. Use us as instruments of blessings. But before you use us, Lord, we open ourselves to your ministration, that we will first be filled by your peace, by your joy,
by your happiness. Be with the Lord in silent prayer and ask God for a very private application of the lesson of this message. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapid ay pinamagatang When Spiritually Dry. Pag-ibig mo o kailanin, sukat man lumayo'y mahal pa rin. Liparin ko man ang dulong ng langit, sa piling mo pa rin magbabalik. Kahit minsa'y magkasala, bakit tinuturing pa rin danan? O Jesus, kayo nag-alay ng buhay, katwiran niyong aking tinataklan. O tanggapin, papuri ay tingin, nagsasabing ikaw aking hari, Diyos na banal, ngalay tinatanghal, kabutihan mo sa'kin walang mali. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. Laging laman itong isip, ngalan ko sa palad mo inukit, walang sino mang maaring magwala. Kaligtasang ikaw ang nagtikay. O tanggapin, papuri ay tingin, nagsasabing ikaw aking hari, Diyos na banal, ngalay tinatanghal, kabutihan mo sa'kin walang mali. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. O tanggapin, papuri ay tingin, nagsasabing ikaw aking hari, Diyos na banal, ngalay tinatanghal, kabutihan mo sa'kin walang mali. O Diyos,
Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas.
Panginoon, ang sabi niyo sa akin, lumapit lang sa inyo. Ibig ko'y diringgin, pasanin ay aalisin. Lahat ng kabigatan ng isip at katawan, ilalagak ko na sa inyong kanlungan. Nais kong madama, haplos ng iyong kamay. Paghako sa damdamin, sinisiklop ng buhay. Nais kong madama, init ng iyong yakap. Sa sandaling ito, hanap ko ay paglinang. Panginoon, tinatanggap ko po ang inyong paanyaya. Dito sa piling mo, nais kong magpahinga. Ang pagod kong puso, naghahanap ng ligaya. Lapatan mo ng lunas, bigyan ng pag-asa. Nais kong madama, haplos ng iyong kamay. Paghakot sa damdamin, sinisiklot ng buhay. Nais kong madama, init ng iyong yakap. Sa sandaling ito, hanap ko ay paglinang. Narito ako ngayon, itulad mo sa bisig ng iyong pagmamahal. Pagmamahal, nais kong madama, haplos ng iyong kamay.
Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!